Nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Diretso tayo sa mga naglalagablab na balita. Patuloy po ang bakbakan sa mga kasama ng pagitan ng sundalo at miyembro ng NPA sa New Bataan, Compostela Valley. Ayon kay Lieutenant Colonel Lyndon Panisan, tagapagsalita ng 10th Infantry Division, alas 9:10 kanina umaga na nagsimula po ang enkwentro ng 66th IB sa barangay Magaingit at hindi pa matukoy na bilang ng mga rebelde. Ang operasyon ng militar ay bahagi ng pursuit operation para sa mabawi sana si PFC Jesus Tomas, yung tauhan po ng Philippine Army na dinukot ng mga rebelde kahapon sa bayan ng Mako. Sa ngayon ay wala pang naiulat na nasugatan na namatay sa nagpapatuloy na bakbakan. Naglalagablab na mga balita. Bangged Abrameo Ryan Luna, pinakakasuhan na ng murder. Ay balita si Angel Ronquillo. Angel, iradyo mo. Pinagsasampa na nga ng kasong pagpatay ng Department of Justice itong si Bangged Abrameo Ryan Luna. Yan ay dahil sa pagkamatay ni Brenda Trisologo ng May 27 elections habang nagaganap ang bilangan ng mga balota sa isang eskwelahan sa Bangged. Ayon kay Prosecutor General Claro Arellano, nakitaan nila ng probable cause para isampa sa korte sa Abra ang kaso. Si Luna ay nauna ng inreklamo ng asawa ni Brenda Trisologo na si Tinig Mayor Edwin Trisologo ng pakipagsabwatan para pasangin ang naturang biktima. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558. Tatlong bangkay mga kasamang na-recover sa gumuhong basura sa Rizal Provincial Sanitary Landfill sa bayan ng Rodriguez. Ang kay Dennis Taguno ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Rescue, alas 9:20 ngayong umaga nang mahukay ang bangkay ni Robidico Olog. Habang kanina madaling araw naman nakuha ang kalahati o lower extremity ng bangkay na kinikilalang si Eddie Malano base po sa susi ng motor sa bulsa nito. Napatid na tumugma ang susing nakuha na ipasok sa motor ni Malano. Una nang nahukay kahapon ng bangkay ni Gary Balahibo na siyang backhoe operator. Maasa naman ng rescue team na mahahanap ang kalahating katawan ni Malano ngayong araw. Naglalagablab na mga balita. Bago tayo ho ng Masbate, ang COMELEC humingi ng tulong sa Civil Society Group kaugnay sa poster ng mga kandidato. May report si Norman Laurio ng RMN Masbate. Norman, iradyo mo. Ito ng pamahalaan ng COMELEC sa Masbate ng Civil Society Organizations dito na tulungan ito sa pag-monitor ng ilang posters ng kandidato kabilang ng ilang senatoriables na di sumusunod naman sa itinakdang lakilang sukat ng mga posters ng naturang ahensya. Ayon kay COMELEC Masbate Chief Supervisor Attorney Laurel Badjola, sa sinigawang consultative meeting kahapon, kasama ng security forces ng militar at police, nawagan siya sa Civil Society Group na Masbate Advocates for Peace at publiko na alamin ang mga posters ng kandidato na nagdidikit naman ng naglalaki ang mga posters, kasabay na rin sa pagbawal sa pagdidikit nito sa mga bawal ng mga lugar lalo na sa mga punong kahoy. Ayon pa kay COMELEC Supervisor Attorney Badjola, sa mga susunod na araw ay mag-iikot siya, 10 ng kanyang mga kasama sa COMELEC at mga kasapi ng Masbate Advocates for Peace at magbabaklas ng mga inireklamo mga posters sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Mula dito sa Masbate para sa DZXL 558, Norman Laurio, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Patuloy po isasagawang paggalugad naman ng mga otoridad mga kasama sa isang shabu-tiyangge sa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Ayon kay Calabarzon Police Director Chief Superintendent Benito Estepona, 10 search warrant ang bitbit ng kanyang mga tauhan sa pangunan ni Laguna Police Director Senior Superintendent Pascual Munoz sa sitio Triangulo sa mga barangay ng 2A at 2B. Alas 5:30 kanina umaga, nagsimula ang operasyon at ngayon po ay nasa 30 na ang kanilang nahuhuli, kabilang ang 5 minor de edad na babae pa man din. Napatid na kasama rin sa mga nadangip ang 3 katao na pawang subject ng isinisilbing search warrants. Na-recover naman sa isang bahay ang 7 plastic sachet na naglalaman ng hihinalang shabu. Bubuksan ngayong araw ang 300 sa halos 1,200 container van na
Hininalang naglalaman ho ng smuggled Vietnam rice sa Port of Cebu. Pangunahan ni Bureau of Customs Deputy Commissioner for Intelligence Danilo Lim ang pagbubukaso ng mga container van na yan. Sinabi ni Cebu Customs District Collector Eduardo de la Cuesta ang unang 300 container na muna ang bubuksan ng kabilang rito yung 4 hanggang 5 alert orders na kanyang ipinalabas mula nang dumating ang mga kargamento sa pier. Nakatagda namang buksan sa mga susunod na araw ang mga natitira pang container vans na hinihinalang naglalaman ng smuggled rice. Naglalagablab na mga balita. Iba pang balita, isa ang patay habang aabot sa 13 ang sugutan matapos bumangga isang pampaserong sinasakyang jeep sa nakaparadahong truck sa barangay Bitoon, Haro, Iloilo. Agad binawi ng buhay ang paserong si Melanie Gregorio, 36 anyos, at inubos na naman pa sa pagamutan naman ng mga sugutan kabilang 4 na bata. Galing noon ang mabiktima sa isang outing sa bayan ng Dumangas, papauwi na sana ng sumalpok sa nakaparadang truck sa may pakurbadang kalsada. Sa lakas ng impact na hati ang jeep at tumila pa ng bubong nito. Inala naman ng mga otoridad na nakainom ang driver ng jeep na si Arman Villanueva base na rin sa mga bote na alak na nakita sa loob ng sakyan. Nabatid na tinuturing na accident-prone area ang lugar kung saan marami na rin ang naitalang aksidente. Sa 558. Nakatakda ho ang ilibing sa Sabado si Marie Cherry Inzon, yung estudyante hong nadaganan ng cement mixer truck noong Martes ng umaga. Ayon sa kaanak ng biktima, napagkasunduan nilang ihatid ito sa Himlayang Pilipino sa lungsod ng Quezon. Bago ang libing ay magdaraos naman ng necrological service sa Immaculate Heart of Mary Parish para kay Inzon alas 9 ng umaga ng Sabado. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro NBA Update. Tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Houston Rockets sa Game 2 ng Western Conference Playoffs sa score na 105-102. Nanguna sa kapunan ng Thunder ang tandem nila Kevin Durant at Russell Westbrook. Nakapwa po nakapagdala ng 29 points habang nakuha naman ng 36 points si James Harden ng Rockets kung saan abante ng series sa 2-0 pabor sa Oklahoma. Hindi naman pinaporman pa ng Indiana Pacers sa Atlanta Hawks sa Game 2 ng kanilang Eastern Conference Playoffs sa score ng 113-98. Nakakuha ng 27 points si Paul George para iangat ang Pacers sa 2-0 na serye kung saan mayroon man 17 points si Devin Harris ng Atlanta. DZXL Showbiz Balita. Hello everybody and everywhere, it's me. Hi. I am hungry already. Tanghali na kasi. Oo nga. What is your ulam? Sabaw with matching talong? Sarap yan. Masarap yan, Jenny Tals, ha? Nagbabalik mamaya sa bangan. May bagoong. Oo, yan. Siyempre may kanin. Ano, no? Oo nga. Ni Jenny Tal. Oh, ano ba sinabi ko? Jenny Tals. In English, Genitalia. Ang bilis daw ng pagkakabanggit mo, Loli. Genitalia. Doon naman talaga galing yun eh. Aminin nyo, magpakatotoo kayo, eleksyon na, no? Super deny si Camille Prats sa chismis na may intimate relationship daw sila ni Dominic Zapata. Hindi ko siya kilala. Si Camille lang. Oo, si Dominic. No. Naging director pala daw siya ng isang teleserye. At sobra raw itong maasikaso. Siyempre, director eh. Asikaso ka dyan para makuha yung blocking, eksena, dialogue, emotion, yung labi, salkwan, anggulo. Oo. Para makuha sa magandang camera. Yeah. Kaya dapat masikaso ang mga direktor sa kanilang mga artista. Kaya, nabibigyan lang daw yan ng ibang kahulugan. Hindi naman na problema ang pagiging batang ina kay Camille at kahit na nabiyuda pa ng maaga. Okay lang din kay Camille kung panay nanay yung role na napupunta sa kanya. Naalala ko si Camille, yung anak na isang senador. Nasaan pala yun ngayon? Yung nangangampanya. Nangangampanya, Camille. Hindi pa nanay yun, di ba? Hindi pa. Sexy yun. Talaga? Wala bang kwan yun? Attachment? Tanong natin kay Ma'am Leo. Dali ha? Mga Camille. Well, sabi ni Camille, nangyayari naman daw talaga sa tunay na buhay yung mga youth mother.
Yun. Kasi hodang kasal o hindi, yan. Ang importante, nagagampanan nila ang responsibilidad sa mga boyfriend, sa mga anak nila. Yan. Ang aking, ay showbiz ngayong tanghali. It's me, Lollipop, Pop, Lollipop. Thank you, Lollipop. Gaspang himana. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Andito na. Tutuloy mo ba yun? Kala ko kakanta eh. Hindi po. Layo misa. Sa linggo pa yun. Ayan, dinarayo nga ngayon ng isang kakaibang hotel sa Harlingen sa Netherlands dahil sa sinasabing ma-enjoy mo talaga ang pag-i-stay mo dito. Ito ang Room Crane Hotel na hindi gaanong kalaki, ngunit nakakatawag pansin sa mga turista dahil umiikot ang crane ng 360 degrees para makita mga lugar sa paligid nito. Ang gulo rin. Maganda yung camera angling, ha? Yung movement, ha? Showbiz din, Ganito, gagulo. Yan ang maganda. Tumatumbling ka pa dyan, Jen. Tumatumbling ka dyan. Grabe naman. Bagay, oh. Yan ang bagay. Iwalay ka Magulo. dyan, Kasi, di ba hotel yan, umiikot? Yes, Eh, 360 po. Yan, 360 degrees na yan. Iikot ka namin, ha? Yan. Ayan, sa mga onliners. Yan, Bagay yan, sila, yan. ganyan pala. Diba? Yan, ganun ho. Ayan. Ang genuine dockside crane ay ginamit noong 1960s at ginawang hotel noong 2003 hanggang sa kasalukuyang taon. Maaari mong i-enjoy ang view mula sa crane sa halagang $400. Aba, may hilo ka nga talaga niyan Oo, sa sir. presyo pala. Yes. At ito lamang ang hotel na para ka nang sumakay sa isang ride habang nasa loob ka ng iyong kwarto. Dapat naka-full view ka niyan. Yes. That meron ka sa helmet. Oo, yan. Hindi ka ba nahihilo, genitals? Saan, sir? Kasi Nakabitin ho yan eh. Bitin ka dyan sa camera natin, oh. Ganyan talaga. Nakabitin ho kasi siya eh. I-review mo na lang mamaya sa YouTube, ha? Apo. Ayan. At yan ang aking balitang panghimagas ang nagbabalik. Ako po, si Jen Tals, Asintalbog, silang lahat tatak, RMN. Napagkamala ka pa ni Ernie Carrion, si Gracie Lee. Kaka-insulto naman kay Kwan yun, kay Jenny Tals yun. Oo, tama. Oo, kaganda-ganda ni Jenny Tals kesa doon kay sino yun? Grace? Bueno. Yan, hindi baligtad, ha? Ayaw na bumalik ka. Yan, ayos. Pagka magbalik. Dire-diretso mga naglalagablab na balitang tatak, RMN, mga kasama nyo na pakinggan ngayong tanghali. Nakali ho ng Webes yan. Abril 25, 2013. Kasama nyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas from the province of Occidental Mindoro. Tama, yun. At from the city of Samuel, is his primo hermano Weng de la Peña. Kami po ay Tatak RMN. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Lunchtime na! Lando ganado po! Ganado